goes on. Through my joy and through my tears, You're the rhythm of my heart. the beat of everything. 98.3. She will be always right here. The Mother's touch. Mula sa Permis City of Naga. Celebrate! Radio Caritas Mariae, 3 dekada ng tapat na paglilingkod sa Diyos at sa sambayanan. Philippine Standard Time, it's 10:37 in the morning. Ave Maria, welcome sa Caritas sa Veritas Friday edition, oras ning para uma. Ako po si Japa Sense, kang City Agriculture Office Naga. Mag-iribanan po liwat kita niya na Biyernes na aga para sa urulay manungod sa sektor kan agrikultura. Bago po kita magpadagos po nanta ang programa sa sarong pangajion. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Kakurangan, kaglalang, kanilog na kinaban, kami nagdudulog sa imo na may pusong panunging pagpapasalamat. Salamat sa paggamit kay ng programa bilang boses ning katotoohan, tulay ning impormasyon asin ranga sa samuyang mga katuod sa umaasin sa dagat. Kagurangnan, bendisyonan mo ang daga na sa indang binubungkal. Paabot mo ang tamang uran asin saldang tanganing magbunga ning masagana ang lambang pisog na tinatanom. Tawan mo sinda ning tibay ning buot sa tao kan mga kalamidad asin peste. Lugod ang sa indang pagal, mabalos ning hustong presyo sa merkado tanganing sa indang mga pamilya, makapamuhay ning may dignidad asin kaginhawaan. Ikaan kagurangnan kan kadagatan asin kan kasalogan. Protektaran mo ang samuyang mga parasira sa indang paglaot. Hiyahan mo ang sa indang mga baroto sa trangkilong tubig asin punoan sa indang mga lambat nin abundang huli. Sa taho kan mga pag-uno sa buhay, magin mo sindang kabaing, asin itao mo sa indang kusog na magpadagos sa pagtaoning kakanon sa samuyang mga lamesa. Kagurangnan, pukawon mo ang buot kan mga nagmamana kan bilog na sosyedad na taawanin tunay na halaga ang sektor ng agrikultura. Tao mo sa samuyang hobenes ang pag-apresyar kan kagayonan kan pag-umaasin pag-ataman kan kapalibutan. Lugod magkaigwan ng justisya para sa mga saratit na paragibo asin tawan mo kami ng kadunungan na masiguro ang seguridad sa kakanon para sa maabot pang mga henerasyon. Giyahan mo ang mga host, staff, asin technical personnel asin ng gabos na nagpapadalagan kan oras ting parauma. Padagos kaming magiliwanag sa tao kan kadikluman ning kakulangan sa aram. Hinagad mi ini sa gabos sa ngaran ni Jesus, sa tabang asin pamiibigan sa tuyang ina Nuestra Señora de Peña, Francia. Amen. Sa ngaran ka Ama, nga Naki, kan Espiritu Santo. Amen. Maray na aga po liwat mga kapanalig. Ngunya na aga, igwa kita ning bisita. For the first time, makakaibanan ta ang sarong ahensya na related na maray sa sektor kan agrikultura, ang Agricultural Training Institute. Ang personal ko pong eksperyensya sa halos 15 taon ko na sa City Agriculture Office, ang ATI, Agricultural Training Institute, ang nagpo-provide kan sa mga trainings bilang mga agricultural extension workers. Hindi po naglalagpas o naagi ang sarong taon na mayo kaming training na nakuha from ATI. Kaya makusog po ang suporta kan ATI sa mga agricultural offices, munisipyo,
asin sa syudad man. So i-welcome ta po ang sa tuyang mga bisita. Syempre para may thrill sinda mapabisto para para mas personal. Sige, good morning mga pag-iriba sa Agricultural Training Institute. Sige. Yan po. So once again po, good morning po sa lahat. Okay. Bali po, I am John Kenneth M. Hilario po. Bali, Agriculturist 1 po ng Information Services Section ng ATI Bicol. Yan. So, maray na aga po sa Gabos. Ako man po si Christian T.R. Tosok, ang Media Production Specialist 2 under the Information Services Section ng ATI Bicol. So, good morning po. Good morning. Good morning po. Ako man po si Mr. Carl Flores, Technical Support Staff 2 under HBCDP. Okay. Sige. Complete full force ngonya ng ATI. Sabi kaya subago saro lang da, sabi ko mas maray niya ako na iribanan ta yao naman sana. So biston ta mo na dahil first time digdi sa programa tang oras ning Paraoma ang ahensya, biston ta mo na po ang ahensya bilang sarong service provider sa satong agricultural sector. Ano po ang katungdan kan Agricultural Training Institute asin paano ini na nakakakontribuer sa pag-asenso o sa progreso kan sektor kan agrikultura? Sige po, ang Agricultural Training Institute po, ang Regional Training Center 5, saro lamang po sa mga RTCs kan ATI, and igwa po kaming sarong International Training Center for Pig Husbandry sa Lipa, Batangas. So, ang ATI Bicol po ay located sa Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. And kami po ang training and extension arm kan Department of Agriculture. Ibig sabihin kami po ang capacity builder, the knowledge bank, and of course, the catalyst of the harmonized Philippine agriculture and fisheries extension system. So ang pinakamandato mi po ay mag-provide nin mga training programs sa satong mga specifically for agriculture extension workers, aron po ni Sir. And of course, sa mga magsasaka din po na kung saan ang pinakalayunin makapag-provide po nin mga bagong kaaraman sa agrikultura, sa bagong teknolohiya, asin mga pagsasanay para mapaunlad ta po ang sektor nin agrikultura. Okay, ayos. Sige. Ken, may Bali din po sa sa ATI may mga mga banner programs din po, and isa po diyan yung High Value Crops Development Program. So, diyan po sa High Value Crops Development Program course, tawag nito, ina-address yung mga pangangailangan regarding sa high value crops through trainings, yan, and marami pang iba. So, kanina nasabi ni Christian na specifically for agricultural extension workers. Siguro linawan ta tong part na to minsan igwaman din ng direktang training na nare-receivean sa tong mga partners, mga beneficiaries. So, primarily for agricultural extension workers para mai-download iniyo sa tong mga Paraoma. Ano ang pinaka dalagan talaga and mechanism ta sa trainings na ino-offer ni ATI as an institution or as an Okay, institute? bali po based po sana banggit ni Sir Sean kanina, particular or specifically sa agriculture extension workers. So bali to pong mga EEWs natin, iti-train natin sila. Okay. Then once na after nila ma-training, yung learnings na nag-gather nila sa pag-attend ng trainings na kinonduct ni ATI, yun yung ikakascade nila sa ating mga stakeholders, which are the farmers. So dahil din doon, yan, once na nakascade nila, syempre pwede na tayo makapag-identify doon ng mga kumbaga tawag nito na kung na-apply ba talaga nila yung tinuro sa kanila, and pwede rin tayo makapag-identify ng mga success stories kumbaga pwedeng tularan ng ang iba pang stakeholders. Okay. Kasi meron siguro may
naobserbahan din ako na si ATI ay nagpo-provide din ng startup kits. So takbo nung startup kits? Ano ba 'yon? Direktang pina-training ni ATI or through AEWs? Based po kasi sa may mga direktang Trainings. direktang trainings, and at the same time kung kung talagang kailangan talaga ng post-training supports, kino-coordinate po natin siya sa ating mother agency, which is the Department of Agriculture, Okay. para ma-address yung yung needs sa farming. Okay, sige. May share ka, Carl? Sige, wala. Okay. Meron, Sige, sa part ko po kasi as focal person ng Digital Farmers Program, Yes. may mga interventions po talaga tayong direkta sa ating mga farmers, specifically for clusters, kasi yun na po yung approach natin. And yan, mga pa-drone po natin, drone technology, na kung saan sila po mismo direktang na bebeneficiaryan po nitong mga interventions na po ito. Yes, tama. Last year may drone kaming demo sa isang FFS namin. So kahit sa Farmers Field School, alam ko nag-a-assist si Agricultural Training Institute. So kanina nasabi kanina ni Ken yung about high value crops. So ngayong April ay tinuturing na High Value Crops Month. So bakit tayo nagse-celebrate ng HVC month? Okay po. Bali yung HBCDP month kasi, isang celebration kasi yan na kung saan nakatuon yung pagpapalaganap ng yung importance ng high value crops, for example gulay, prutas at iba pang pananim na may mataas na kita, no po. And ito po syempre bahagi po ng programa ng Department of Agriculture through the High Value Crops Development Program. So sineselebrate natin ito, of course, to encourage ating mga farmers na magtanim ng mas produktibo at mas kumikitang pananim at upang mapalakas ang food security and agribusiness sa bansa. So ito kasing High Value Crops Development HBCDP month celebration, of course, nakaangkla kasi ito sa mandato ng Republic Act 7900 or the High Value Crops Development Act of 1995, na kung saan po pinopromote yung production, processing, marketing, and distribution of high value crops sa ating bansa. So, isa rin po minamark kasi ng HBCDP month yung tawag nito, parang commemoration ito kasi ng ng RA 7900. And kaya natin siya sineselebrate na every April dahil sa tawag nito, in support sa Filipino Food Month or the proclamation for 6/9. Okay, so may Filipino Food Month pa and kasabay ni High Value Crops Development Program Month. So lahat may batas So ngayong HVCDP Month, ano ang tema natin ngayon? Ang tema kasi natin ngayon sa this HBCDP month ay future-proofing high value crop diversity, gearing towards agri-industrialization and the bioeconomy. So ibig sabihin, to make agriculture stronger and more stable, dapat ang mga stakeholders natin should grow mga different crops or different kinds of crops, hindi lang isa. Gumamit ng makabagong idea or techniques, especially yung na-share ni Sir Chan kanina, yung sa Digital Farmers Program. May mga kumbaga, may mga applications na kasi, mobile applications, hindi lang sa rice, pati na rin po sa gulay. Or mga techniques, tapos yung mga produce po nila, pwede nilang gawa na pwede nilang applyan through value addition to their products, tapos and farm in many ways para ma-protect yung environment. Tsaka sa kasi sa paggawa kasi nito, natutulungan yung mga farmers natin na makasurvive sa problems tulad ng climate change. Yes. Mas magkaroon tayo ng mas malaki yung or mas lamang when it comes sa competition sa market, then masuportahan natin yung economy while making sure na yung benefits po ay kumbaga maabot ang mga natin, yung mga consumers, kumbaga. Okay. So far sa inyong naobserbahan, ano ang mga kinakaharap na issue
ng ating mga magsasaka or mga nagtatanim ng high value crops. Meron kayong parang baseline. Dito sa Naga meron din kaming observation, pero sa region meron ba tayong mga great concerns or big issues related to high value crop sector? Okay po. So based kasi sa sa mga kinokondak naming training, syempre may mga kasalamuha tayong mga farmers, mga Yes. AWs. Minsan tawag nito, ang pinoproblema nila minsan yung sa sa market. Opo. Tama. Tapos isa pa diyan, syempre sa mga nakikita din natin na balita, nag-oversupply yung natin, yung high value crops na kung saan since na oversupply, binebenta ng mga farmers sa mas murang halaga, yung mismong up to the point na lugi na sila. Tama. Tapos yung iba, syempre, pag nag-oversupply, nasasayang, nabubulok na lang. Tama. Chan, may dadagdag ka? Any addition? Card. Okay. So, mababalidate natin yun kasi dito sa Naga, ganun din yung sitwasyon, especially pag may excess production or surplus, specifically kamatis. Yes po. So, pag kamatis, nakita rin natin sa ibang parts ng bansa, North and even Laguna, natatapon, nasasayang. And kanina kausap natin si Donna, isa yun sa mga expert natin sa food processing. So, dito sa Naga, isa sa mga activities, yan, food processing, Yes po. is gumawa ng tomato jam. So, parang strawberry jam. Yung value And addition then may dito sa- may sun-dried tomatoes. So yun yung hopefully isa sa mga kailangan bigyan focus ni DA. Kasi minsan talaga hindi na naman talaga sa production yung issue, Yes kundi yung pag-control ng supply. Alam ko hanggang marketing sakop na ni ATI. Kahit kami napilitan na lang eh. No choice. Yung mga lectures natin regarding sa marketing, sir. Meron kami sir, nag-attend kaming birthday last week. Then yung na-attendan namin, nagtaka kami doon sa spaghetti niya kasi hindi siya yung matamis na maasim. Yun pala, from her backyard, yung mga tirang kamatis, hindi na talaga, madali na siyang mabulok, hindi na talaga kasi Overripe na. Oo. And hindi na niya na ibenta. So, siya mismo, ginawa niya na lang na tomato sauce kaysa naman mabulok talaga yung Dapat ganun. correct. Minsan kasi yung large scale production dito sa Naga, minsan may hektarya ng kamatis or 5,000 square meters. Kung bagsak na ang presyo to, let's say, 10 pesos per kilo, kailangan mo ng ilang oras for harvest. And kailangan mo bayaran nyo ng, sabihin natin, 400 per day yung mag-harvest. So, yung 400, ilang kilo na yon. So, hindi na practical. Hindi na practical. Oo. So, and also, yung processing mismo, additional cost pa siya. Which is very unlikely doon sa ating mga magsasaka na yung puhunan niya, yun lang yung available. So, kanina may na-mention si Christian na digital technology. Siguro, hingi kami siya ng overview, ano yung mga available or ino-offer natin. Yung DFP kasi natin ngayon, yung mga smart agricultural technologies, ang karamihan talagang application na meron tayo ay specifically for rice. Pero pwede rin siya as well as high value crops. Katulad nung speed tech na kung saan picturean mo lang yung peste or yung insekto na nandun sa halaman mo, and then the technology, the application would identify kung ano yung pesting yon, and would recommend kung paano masusugpo yung ganung peste na yon. Kasi maganda kasi kung yung mga farmers natin ay talagang may smartphone na, may mga applications na ganito, sa level pa lang nila ay maano na kaagad nila ma-actionan. Ma-actionan So, ang Ma-address. ma-address na kaagad. So,
pupunta na lang sila dun sa agriculture office to verify yung ano. Or- Mga ganun. then- Si Ken kasi yung resource person ng ating applications, baka meron din Oh, siyang wow. ano. Sige, Ken. Yes po. Bukod kasi doon sa speed tech, may mga iba pa kasing applications na pwede naman ma-download sa Google Play Store kung Android and kung sa ano naman Apple Apple Store. Apple Yan. Store. Okay. So isa diyan sa mga application is yung kumbaga pipicturean mo lang, ma-identify mo na kung anong insect pest yung yung existing doon sa sa farm. Ma-atake. Yes. Then nakalagay na din doon kung anong remedy na gagawin doon. Okay. Meron din Solution tayo, na agad. May meron din recommendations tayo na. For weed management, yung for Meron din Oo, weed meron management din. weeds. And at the same time, may mga applications na din na once na pinicturean mo yung tanim, automatic lalabas na yung yung kung anong scientific name ng tanim, local name, and yung common name niya. Pero yung pinaka-importanteng sinusulong din natin talaga yung social media applications for marketing talaga, sir. Tama. Oo. Kasi more of digital na tayo, hindi lang tayo dapat binibenta na rin natin online mas malaki yung sakop, yung reach. Mas malaki yung reach ng pag online talaga. Tama. Yun. At least mayroon tayong idea nung digital technology. Yung isa kong kaopisina, walang app, camera lang yung gamit niya. Normal camera ng cellphone. Nakita niya yung pest na kumukuha ng mga tanim niya. Tao pala. Yung neighbor niya. Pinakita sa akin, sabi ko matinding Matinding peste. kalaban, matinding peste. Mahirap kalaban. It's 10:58 mga kapanalig. Mag-music break muna tayo. Magbabalik ang Caritas sa Veritas, Oras ng Paraon. Magtanim ay di biro, maghapon nagkayuko, di man lang makatayo, di man lang makaupo. Maghapon sa putikan, ang pagod ay tinitiis na lang. Di alintana ang sikat ng araw, bagyo man o ulan. Sana'y tumaas naman pagdating ng alihan, bungang magsasakang pagod ang ulan. Sana'y tumaas naman pagdating ng alihan, bungang magsasakang pawis ang ulan. Bawat buti ng gintong palay
langit dapat ay maging. Sana'y tumaas naman pagdating ng anihan, bungang magsasaka pagod ang tunay. Sana'y tumaas naman pagdating ng anihan, bungang magsasaka pawis ang tunay. Bayani ka, magsasaka, bayani ka. Pagod ang pawis mo'y para sa bayan. Bayani ka, magsasaka, bayani ka. Pagod at pawis mo'y para sa bayan. Bayani ka, magsasaka. This is Veritas 98.3 FM Naga. Radyo Caritas Mariae, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagbabalik po ang Caritas sa Veritas, oras nin para Oma. So sa mga naghihinanyog asi nagdadalan kan sa tuyang programa sa Veritas 98.3 FM Naga, Radio Caritas Mariae, The Mother's Touch. Salamat po asin na kaibanan tangon yan sa mga natunin pa sana kaibanan tangon yan ang Agricultural Training Institute, si Ken, si Chan, asin si Carol. So bago nag-uurulay po kami manungod sa ATI, Agricultural Training Institute, an sa iyang purpose o mga services na ino-offer sa satuyang mga agricultural extension workers as in farmers bilang pagsulong kan progreso sa sektor kan agrikultura. Bago kita magpadago, syempre igritaan sa tong mga loyal listeners and viewers. Syempre ang sa tuyang alkalde, kay Mayor Lenny Robredo. Salamat po sa imong makusog na suporta sa sektor kan agrikultura. Sa mga finish lines ni Mayor Lenny ang pagpakusog sa sektor sa paagi kan modernong approach so si pag maximize ta kang mga teknolohiya hali sa manlain-lain na ahensya. So kaibaanan na po dyan ng ATI saka syempre si DA. Then igrita syempre ang Center Director ng ATI kay Sir Joey Bellarmino. Papasalamat kami sa Indo ta piripirming may suporta naga, lalong-lalo na si itong Carles tabaga, nag-set up kamo dumaning November and December. Tapos may paabot pa. So salamat pirming yaon ang naga sa mga programa. Then syempre kay RD Rodel Tornilla, nagpapasalamat kami ta igwa kita ning paabot na solar-powered cold storage. So, in support man yan kang high-value crop sector tadig di sa syudad. Lalong-lalo na duman sa cut flowers, asin sa gulay. Ang cut flowers ta sa Barangay Pacol, medyo kaipuan talaga kayon para mapalawig si shelf life o maprolong ang buhay kan sa itong mga cut flowers. And yan, ang mga pag-iribata po sa City Agriculture Office,
work from home po kami ngunyan. Kaya day na po kami magpara-arapod. Work from home po nga di. Dahil subaman lang po yan. Anytime you can contact us. Iampuan sa mo yung Facebook page, Kago Naga, City Agriculture Office Naga page. Pwede po ninyo yan i-message kung may mga concerns ka mo. Maski po ba kung work from home, yaon man girarayan sa mong assistensya online. And ganyan, ang iba bako man work from home ta igwan yung mga meetings na tigaretindiran. Ganyan si iba ming kaibanan na sa RIC. May reorganization kita dyan sa Barangay Panikwason Then syempre Asense family, ang Radio Caritas Mariay, ang Veritas Naga 98.3 FM, ang kaibanan ta po sa technical side si Fra Francisco. Thank you, Fra. And sa satuyang si Fra Francisco po ang satong technical director. And sa satuya pong station manager si Father Conrad Flores and program director Father Ezekiel Gamboa. So yan ang satong RCM family. Asin sa sagabos na mga parauma asin para sira na nagdadangog mo yan. Aram ko perming nagdadangog sinda maski sa tahaw kan igwang sindandaran transistor. Duman sinda nagdadangog radyo. So effective pa po ang radyo. At least ini yung satuyang platform moderno dahil igwa kita ning live stream sa SOCMED and minsan igwa kita sa YouTube. So, padagos na po ang sa itong programa. So, bago nag-uurulay kami, si sa itong inot na talakay bilang ahensya. Ngunyan, naputon pa naman ang sa itong mga bisita from a personal viewpoint, sa indong experience bako sana sa ATI, kundi ang inutunta si Carol, syempre. Mayo pa na i-share sa Toya. I-ta na yan. I-direct ta ng target. So, ano po ang na-experience ta bilang workers sa agricultural sector? Bako sana sa ATI. Ano ang subago na share ni Carol na 4 months pa sana sa ATI. Pero bago yan naging intern so ano tabi Carol ang sa imong obserbasyon as in experience bilang sarong agricultural worker or development worker. Sige lang sige na. Okay, sige. Medyo pa. Okay po. So sa ATI po kasi, and of course siyempre sa sa mga sa City Agriculture, sa LGU and PLGU. Saro po kaya sa ginigibo is nagso-serve kita as resource person. Of course, para para matukdoan to or maturuan natin yung ating mga clients. Ang isa sa experience na kumbaga parang tawag nito, yung magaan sa namin, magaan sa loob, na kumbaga parang nakaka-proud. Yung kumbaga yung mga tinuturo mo sa kanila ay ina-adapt. Yan. And kumbaga nakita mo yung nakita mo na yung inadapt nila yung tinuro and talagang nag-boom yung yung production niya. Yun yung sa based din sa mga XPO. May impact kumbaga. Yung yung kinakascade or sinishare natin sa ating mga stakeholders. Ano ni Ken, first job mo ang ATI or previously igwa kang dating ano po ini sir, first job ko po ini. First job? Yes po. First job ko po si ATI. Yan. So nag-serve man kita as technical staff. Bako lang po sa high value na expose din sa of course sa livestock program. Syempre si mga learnings duman, tawag nito in-improve and enhance para mas maging si maitautang extension services sa tong mga clients. Ayos. So fulfilling ang yes po ang agricultural work. Opo. Sige, Carol, ikaw na. So ko yung experience po sir, magayon po siya dahil kada pa training, kadagol po ako nabibistong mga especially AEW. And yun po to, pag na-adapt na nila sa mga tinukdo me, and nagiging proud sin data
Sige lang. Okay lang yan. Pero dahil ka binsido sa sige lang. Oo. Okay lang yan, okay lang. Oo. So itong yung ATI, siyempre may gwapa ning ibang job opportunities. Sa iling ko, taano prioritize mo or taano pinili si ATI or saro ni sa mga target mong offices na laugan as agricultural worker? Ano mo na pala si course mo kan college? Naging course ko po kang college is BS Agriculture, major in plant pathology po. Okay. Tapos kang nabistado ko po ang ATI, try ko po siya na mag-apply. Dahil po ako lisensyado and kinapuninda ko as GIP. And yun na po to, sa paglaw ko po duman, nag-assist na po ako sa mga pa-training ninda. Ang inot po duman mga sa RCEF pong pa-training. And nabistado ko po ang mga AEW and mga farmer po, sir. Sa kaluyan, kadako naman po kung tataong idea sa inda. Tapos, sa experience ko po, sir, sa ITI, magayon po siya balanse pong trabaho may. And ang mga staff ko po duman, mabubuot, co-workers po, especially director po. Okay. Sige. Okay, ayos. Sige, Chan. Ako po kaya bako akong agriculture related na nakapagtapos ng agriculture related course. Nagpunta ako as AB Broadcasting and Communication. And permi kong nababalikan, so suppose ko na nag-graduate ako na 5 years from now, hain na ako. Then dinidream ko talaga ito makapagtrabaho sa broadcasting, na one of the biggest broadcasting companies. Pero dinara ako sa seed broadcasting. Sa seed broadcasting sa agriculture. So magayon na experience kasi sa agriculture, this is one of the noblest professions talaga sa agriculture, para makapagtaunin mga up-to-date for information, kasi igo pa din kita mga communities na talagang may access sa information. Aputon mo nga ni kung anong ATI, akala nila DTI eh. Tama. DTI. Ano po, iba po ito, ATI po kami, Agricultural Training Institute. Pero kami sa PartMe, pagduwa sa 30 na participants na na-train me ang nag-adapt kan technology, maugma na po yan. Dakulang bagay na po yan. So, yun po. Feeling ko din ako ma-retire. So, yun po. Ayos. Siya, literal and figurative na seed broadcasting na talagang matanong ka talaga ning banhi. Pero itong figurative aspect niya, si seeds of information and knowledge na ihiras sa tong AEWs and mga farmer beneficiaries or partners. So, para sa ko, alos pareho ang pagtubod na duman sa training adapters na maski duwa lang, okay na yan. Tas aram taman na mga parauma at their age na average is 57 to 60. Igwa na yung mga kanya-kanyang sistema sa pagtanom. And garo yan si sarong technologist, retired na si Sir Buddy. Pero may kong ini-istorya. Ta siya man lang nag-istorya. May kaulay siyang parauma na kaubinan niya pa as technologist or AEW. Offeran niya kaning hybrid. Nagpupuon pa lang kadto ang hybrid rice seeds. Tapos pigsabihan siya kadtong farmer na may edad na paduman ka pa lang ngayon, pabalik na ako. Si Sir Buddy, si retired ming kaibanan, sabi niya, ay iyo po ngayon. Ano po taday ta ka nakasabatan? Gusto sabihin,
iba na ang ruta, so iba man ang approach na kan teknolohiya. Minsan day naman talaga ibang ruta na. So konektado po digdi. Salamat sa pag-share nindo kan sa tong mga personal na experience sa tong mga trabaho. Kadugtong kaini igwa kita ning activity sa maabot na April 28. Ken, would you like to share ining paabot ang activity? Yes po. So, yan pong activity na yan in support po duman sa HBCDP month celebration. So, magkakaigwa po kita ning sarong activity na kung sain po magkakaigwang lecture, discussion, and with demonstration po yan on various HBC technologies. So, itong madaling gibuhon po. And yan po, lalahukan po yan kang mga farmer associations, digdi po sa Naga. Then, at the same time po, though igwa na kitang mga, kumbaga, on-site na participants, i-ano mi po siya, kumbaga, live stream mi po siya duman sa ATI Bicol Facebook page. So, kung day pa po ka muna follow, please follow po the ATI Bicol Facebook page. And, at the same time, bukod po duman sa April 28, may saro pa po ini po sa national man po ini ATI sa April 14 to 15 HBCD Extension Forum. So ini man po may live streaming man po ini through ATI Facebook page. Ini po si sa national naman po ini. So bali duwang activities kumbaga na kung saan po lecture discussion man po siya. Ini yung sa tuya digdi sa Naga may demo Yes po. And ito pong demo sir siya isasabaytan niyo po siya sa live stream sa ATI Bicol Facebook page. Okay. Tanganing at least si mga mas mailing ninda then at the same time since nga yan nasa era na kita ning digitalization mas malawak ang scope or sakop kang pagtaon ng extension services. Tama. Bako lang si physical na yaon yes po. Na ma-attend kundi si maabot ka tong broadcast. So it's 11:18 mga kapanalig. Abangan ta po yan, ma-anunsyo kami sa page man kan City Agriculture Office and then i-share ta padagos anali sa ATI Bicol. Ngunyan, gagadan ko kamo ning pag-imbitar sa satong mga parauma kan mga possibly man lain-lain na mga services pa kan ATI. And syempre, i-greet mo na. May mga gusto ka mong i-greet. Feel free. Sige. Sige, Chan. So, i-greet ko na lang sa mga kaopisina namin na nagdadalan talaga. Ngunyan, yes po. Yan sa GC ngunyan. Nasa GC po ngayon, nag-uurulay po. Anyway, din po, gusto mi din po palan i-invite ang sa itong mga paradangog na igwa din po kayang Philippine Food Month kita, ngunyan na Abril, na kung saan April 15 din po, may live stream din po. Ini ang Flavors of Innovation, okay. Bicol's Culinary Pride. Wow. So, di-discuss po via FB Live po sa ATI Bicol yung food safety practices. And then, igwa din pong cooking demonstration kung saan itatampok po Supili Express and then Farmer's Pansit na sa backyard mo po, pwede ka na po makakuha ng pansit. So, pansit po, buko strips po ang gagamiton duman. So, under high value crafts din po kaya niyo. Yes po. So, magayon po ini April 15 po, alas 10 sa ATI Bicol. Facebook page. Ken? Yan po. So, araw mo po katong sinabi ni Sir Chan, greet me po si mga colleagues mi po sa ATI na ngunyan po ay nagdadalan. At the same time, work from home po kaya din kami ngunyan. Work from home. Yes po. Okay. Carol. Siman po sa pigsabihin binabati ko po sa mga nasa office mi pong nag-work from home. And sana mag-accomplish si dapat tibuhon si planning. Sararo talaga great gustong i-special mention si Fat
Nagdadalan man po ito, sir. nagdadalan ko yan. si Fat. May tig-chat siya sa ko kan sa Rumbesta. Nag-story ako kang magbisita nindo na Robert sa opisina. Ano nga yan, sir, sinda lang ang tig-story mo. Grabe ka nga yan sa muya. Pag kami ngayon, dahil ko pa ngayon nahiling na tig-story mo kami. Reply naman ko sa iya niya ako, Fat. Bako kaya niya akong short notice. 2 weeks notice kaya niya ako. May ano kaya, minsan sa grupo na Fat, medyo mga, mga next day delivery ang ano niya, ang approach. Pero naintindihan mi man yan. Minsan gibo-gibo man yan sa LGU na mga just-in-time projects. Yes po. So, understandable man yan. So, thank you very much, Ken, Chan, and Carol sa indong pagheras ngunyan kan manungod sa Agricultural Training Institute as in sa paabot ang aktibidad digdi. Nagpapasalamat din kita na nakaantabay ang ATI family through Sir Joey Melarmino. Ikaw po kitang announcement, digdi. Calling all the faithful. Everyone is warmly invited to attend the feast day celebration at the Naga Metropolitan Cathedral on April 12, 2026. Sa Domingo po Divine Mercy Sunday. Let us gather as one community of faith to celebrate God's mercy, renew our spirits through prayer and sacraments, and deepen our devotion in this sacred celebration. I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that day, the very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of my mercy. The soul that will go to confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. On that day, all the divine floodgates through which grace flow are opened. Let no soul fear to draw near to me, even though its sins be as scarlet. So sa diary po ni Sister Faustina, number 699, si entry. Ano po ang order of celebration sa April 12 sa Domingo? 1:30 p.m. confession, 2:30 to 3 o'clock p.m. 3 o'clock prayer, holy hour, adoration and benediction. 3:30 p.m. procession within Naga City. And at 5 o'clock p.m. concelebrated Mass at the Naga Metropolitan Cathedral with our celebrant, ang satong Arsobispo, Most Reverend Rexandro C. Alarcon, D.D. All are welcome. Come and receive the abundant mercy and face of the Lord. So, yan po ang satong anunsyo sa paabot na Domingo. So, 2 days from now, Divine Mercy Sunday. So, pwede po kita mag-attender kayan. Bukas po yan para sa gabos. It's 11:25 mga kapanalig. Igwa pang i-share si Ken. By the way po pala, before po kumbaga mag-end ini segment, we would like to express our sincerest gratitude po sa ngalan po ng ng ATI Bicol, of course kay India po ni Sir Joey. Napapasalamat po kami of course sa City Government of Naga, Naga Camarines Sur, kay Honorable Mayor Lenny Robredo, and of course sa inyo po Sir Jap for for allowing us na ma-share kung ano po si ATI, and at the same time yung mga activities, though parang maikli lang yung time kasi marami talagang activities. And at the same time din po gusto ko po din sana i-greet yung father ko, birthday po niya ngayon. Yan. Tatay Max. Yan, happy birthday po. Happy Okay. birthday, Tatay Max. Diyan po kami mapangod to. Biro lang po. So, happy birthday po, and may you have many more birthdays to come. So, yan. Siyempre, mapasalamat din kami liwat sa padagos na
pakikipagtabangan kan Agricultural Training Institute. Dako laon no bagay an sa indong na iko-contribuer lalong-lalo na sa pagtalubo kan sa tong mga parauma asin parasira. Yan ang sa tuyang common mission sa agricultural development. And ngunya na aldaw i-avail ta ini yung High Value Crops Development Program man sa paabot na April 28 finalize po kita kan venue. And garo aram ko harani lang. Harani lang ang And venue. by the way po pala Sir Job, gusto namin po i-extend din yung namin, yung gratitude of course sa Veritas. Yan. Veritas 98.3. Dahil po for allowing us po na at least natin. Kumbaga ito yung naging way natin para ma-share yung Yes. kung ano ba si ATI and Yes. kung ano yung mga ino-offer din ni ATI. Yes. And hopefully si Seed Broadcasting ni Chan mag-push through digdig sa Veritas 98.3 FM Naga. Madalion lang yan, Chan. At Chan, igwa na yan decision. Actually na-relay mi naman so bago Na-relay na. habang kita nag-uurulay na coordinate mi naman po. So i-relay na lang po sa sa management then work na lang po sa Okay, ayos. At least work from radio station po ini. May na-accomplish tulos kita. So may na-forge na upcoming collaboration. Yes po. So salamat po sa mga nag-antabay. Salamat sa tong mga bisita, Ken, Chan, and Carol. Thank you po. Thank you, Fra Francisco, sa pag-assist nyo niya na aldaw sa tong episode. Ma-closing prayer na po kita and then we end the program. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Digdi po, nagtatapos ang Caritas sa Veritas Oras ning Paraoma. Sa sunod pong Biyernes, makakaibanan ta ang CBSUA, umaagring kita. So, 10:30 a.m. to 11:30 a.m. every Friday. So, ang sunod na pong episode, digdi, hopefully sa first and second, every first and second Friday kita. And third and fourth, si CBSUA. So, sa mga nag-antabay po, salamat po. Sa mga nagsusuporta digdi sa Veritas 98.3 FM Naga, sa mga paabot pa po kan sa indang asistensya, salamat pong marhay. Digdi po nagtatapos ang Caritas sa Veritas Oras nin Paraoma. Ako si Japa Sense, kang City Agri Office Naga. Ave Maria.